Guys, may itatanong ako sa inyo. Ilang taon ka nang nagtatrabaho? 10, 15, 20 years? At alam mo ba kung magkano ang magiging pension mo pag retire mo? Kasi ako, hindi ko alam yan dati. Hindi ko alam for the longest time. Alam ko na may SSS ako, alam ko na may kaltas sa sweldo every month, pero kung magkano talaga ang mapupunta sa akin pag retire ko, wala akong ideya. Hanggang nagdesisyon akong alamin, at yan ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kasi pag sinearch mo online kung paano i-compute ang SSS pension mo, ang makikita mo ay AMSC at CYS. At kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng dalawang yan, susuko ka kaagad. Ako nga, 3 beses pa akong nag-search at 3 beses din akong sumusuko. Pero nung naintindihan ko na, grabe, nagulat talaga ako sa natuklasan ko. So ngayon, sama-sama nating alamin, ano ba talaga ang AMSC? Paano ito nakakaapekto sa pension mo? At kung magkano talaga ang matatanggap mo pag nag-retire ka na? Simple lang, promise. Sige, magsimula tayo sa umpisa. Bawat buwan, may kaltas sa sweldo mo para sa SSS. Yung kaltas na yon, hindi direkta sa actual na sweldo mo nakabatay. Nakabatay ito sa tinatawag na Monthly Salary Credit o MSC. Paano ito gumagana? May table ang SSS. Kung ang sweldo mo ay nasa pagitan ng certain na range, may katumbas na MSC na yon. Halimbawa, kung ang sweldo mo na yon ay 20,000 pesos, ang MSC mo ay 20,000 din. Kung ang sweldo mo ay 35,000 pesos pataas, ang MSC mo ay 35,000 pesos. Yon ang maximum na MSC ngayon sa 2025. At dito ako medyo nagulat. Ang pension computation mo hindi nakabatay sa actual na sweldo mo, nakabatay sa MSC mo. Kaya kung mataas ang sweldo mo pero mababa ang MSC na nakadeclare ng employer mo, mababa ang magiging pension mo. Yon ang secret na hindi alam ng marami. Ngayon, mula sa MSC, pumunta naman tayo sa AMSC. Ang AMSC ay ang Average Monthly Salary Credit. Simple lang ito, kukunin ng SSS ang huling 60 months ng MSC mo, yun ay 5 years, tapos ia-average nila iyon. Iyon ang magiging AMSC mo. Halimbawa, kung ang MSC mo sa last 5 years ay 15,000 pesos every month, ang AMSC mo ay 15,000 pesos. Pero kung paiba-iba ang MSC, minsan 10,000, minsan 20,000, ia-average ng SSS lahat ng iyon. Gets? At ito yung tanong na lagi kong naririnig sa comments. Ate Karen, 20 years na akong naghuhulog sa SSS. Bakit yung last 5 years lang ang gagamitin sa computation? Valid na tanong iyon. Ang sagot, hindi namang talagang last 5 years lang ang tinitingnan ng SSS. May pangalawang formula din sila. Kinukuha nila ang average ng lahat ng contributions mo simula nung naging member ka. Tapos, i-compare nila ang dalawa. Yung last 5 years average versus yung lifetime average mo. Kung alin ang mas mataas, iyon ang gagamitin nila para sa pension mo. So, hindi nasasayang ang 20 years mo. Nasa computation pa rin iyon. Tinitingnan lang ng SSS kung alin ang mas pabor sa iyo. So, bakit kadalasan yung last 5 years ang mas mataas? Kasi ang sweldo natin tumataas habang tumatagal, di ba? Mas mataas ang sweldo mo ngayon kumpara yung first year mo sa trabaho. Kaya mas mataas din ang MSC mo ngayon. Kaya yung average ng last 5 years mo, mas malaki yon kumpara sa average ng buong buhay mo sa trabaho, lalo na kung mababa lang yung simula mo. Okay, Ate Karen, gets ko na ang AMSC, pero malaki pa talaga ang impact nito sa actual na pension ko? Oo, sobra. At ito na yung part na gusto kong mapansin ninyong lahat. Para makompute ang pension mo, may 3 formula ang SSS. Hindi mo kailangang i-memorize lahat. Ang importante lang, alam mo kung paano gumagana ang pinaka-relevant sa'yo. At yung 3 formula, i-compare ng SSS. At yung pinakamataas na result, iyon ang magiging pension mo. Para makompute ang pension mo, may 3 formula ang SSS. Technically, pero huwag ka nang mag-alala sa 3.
Kasi ang SSS mismo ang magko-compute ng lahat ng tatlo para sa iyo. At yung pinakamataas na resulta, yun ang pension mo. Automatic yun. Ang kailangan mo lang talagang maunawaan, yung formula number 1. Kasi ito ang halos palaging nananalong formula para sa karamihan sa atin. At dito mo makikita kung gaano kaimportante ang AMSC mo. Ganito ang formula number 1. 300 pesos plus 20% ng AMSC mo plus 2% ng AMSC mo times kung ilang years ka nag-contribute na sobra sa 10 years. Halimbawa, si Juan, ang AMSC niya ay 20,000 pesos at nag-contribute siya ng 30 years total, ganitong magiging computation niya. 300 pesos plus 4,000 pesos plus 8,000 pesos equals 12,300 pesos. Yan ang pension ni Juan bawat buwan, habang buhay. Ngayon, pakinggan mo ito. Let's say si Juan at si Pedro. Pareho silang nag-contribute sa SSS ng 30 years. Pero si Pedro, ang MSC niya ay mas mababa nung last 5 years dahil hindi na-update ng employer niya. 10,000 pesos lang ang AMSC niya. So ang pension niya, mga 5,300 pesos bawat buwan. Ngayon, si Juan naman, na-maximize niyang MSC niya nung last 5 years. 20,000 pesos ang AMSC niya. Kaya ang pension niya, 12,300 pesos bawat buwan. Pareho silang 30 years nagtrabaho, pero 7,000 pesos ang pagkakaiba nila every single month. So sa isang taon, 84,000 pesos ang pagkakaiba habang buhay. Kaya ang tanong na dapat mong itanong ngayon ay hindi kung magkano na ang naihulog ko. Ang tamang tanong ay, magkano ang MSC ko ngayon at tama ba ito? Buksan mo ang My.SSS app mo. Tignan mo ang contribution history mo. At tignan mo, yung MSC na nakapost doon, tumutugma ba iyon sa actual na sweldo mo? Kasi kung hindi, posibleng may problema. At Karen, paano ko malalaman kung tama ba ang MSC na nire-remit ng employer ko? Madali lang. Sa My.SSS app, makikita mo ang bawat buwan na contribution na nakapost sa account mo. Tignan mo ang MSC column. Kung ang sweldo mo ay 25,000 pesos, pero ang MSC na nakapost ay 10,000 pesos lang, may issue yan. Ibig sabihin, under-declaring ang employer mo ng sweldo mo sa SSS. At sino ang apektado? Ikaw, dahil ang pension mo, bababa. Kung may napansin kang ganon, pwede kang mag-file ng reklamo sa SSS. May process iyon at protektado ka ng batas. Pero una, kailangan mo munang malaman ang numero. Tignan mo ang records mo ngayon. Ate Karen, paano naman kung voluntary ako? O putol-putol ang hulog ko? Apektado rin ba ako? Oo, pero hindi katapusan ng mundo. Kung voluntary ka, ikaw mismo ang nagde-declare ng MSC mo. Kaya mas mahalaga pa nga na piliin mo ang tamang bracket. Ang minimum na pwede mong bayaran ay 500 pesos bawat buwan. Pero kung iyon lang ang iuhulog mo habang buhay, mababa lang talaga ang magiging AMSC mo. Ngayon, kung may gaps naman, hindi ka disqualified. Basta naka 120 contributions ka bago mag-retire, may monthly pension ka pa rin. Pero ang gaps, nagpapababayan ng average mo. Dahil doon sa last 60 months na formula, kung may missed months ka doon, papasok pa rin yun sa divisor na 60. Kaya bababa ang average. So, bababa din ang pension mo. Kaya ito ang gusto kong gawin mo ngayon pagkatapos manood ng video na ito. Una, i-download mo ang My.SSS app kung wala ka pa. Pangalawa, hanapin ang contribution history mo. Pangatlo, tingnan ng MSC mo sa last 60 months. Iyon ang magiging AMSC mo. At gamitin mo ang formula number 1 para ma-estimate mo ang pension mo. At kung gusto mong mas madali, may SSS Pension Calculator sa sss.gov.ph. I-type mo lang ang birth date mo, kung kailan ka nag-start, at ang monthly salary mo. Lalabas na ang estimate. Kasi ang SSS pension, hindi ito loto, hindi ito swerte. Ito ay resulta ng mga desisyon na ginawa mo ngayon habang nagtatrabaho ka pa.
At ngayong alam mo na kung paano gumagana ang AMSC, nasa iyo na ang kapangyarihang malaman kung saan ka nakatayo. At kung may kailangan pang ayusin, may oras ka pa. Kung gusto mong malaman kung paano palakihin pa ang pension mo, may susunod pa kaming video doon. Mag-subscribe ka na para hindi ka malampasan ng mga susunod na videos. At kung may tanong ka tungkol sa AMSC mo o sa computation, ilagay mo sa comments. Nandito lang ako. Kaya mga kaiponaryo, ingat palagi.